Ito guys, ayan, Fort Everest. So galing ng malayong lugar to, nagpunta dito sa Quezon City. Nasaktuhan lang din na kilala ng ating isang busing dito. So tinood ito na papunta dito, mga 2 linggo na siguro. Ngayon lang namin binaklas dahil naghahanap nga yung may-ari ng ano. So sabi kasi doon nung chinik doon sa shop na kung saan siya naabutan na tumirik siya, kasi tumirik ito eh. So hindi na talaga umabante, hindi na natakbo yung sasakyan. Ngayon nangyari, ngayon lang namin siya binaklas dahil desidido na yung may-ari na bilhan ng parts. So yun, hindi ko na kasi chinek to eh, kasi laging may lifter, yung hoist natin eh, may laging laman to eh. So hindi ko muna siya pinansin. Ngayon nabakante kami, so sakto-sakto na sabi ng busing namin na tignan namin, so i-check namin actual. So yun, sabi kasi doon natuyuan daw ng langis. Ayan, hindi ko alam kung paano sila nag-check, paano nila nalaman na natuyuan ng langis yan. Kasi luluwagan mo lang naman to eh, tapos itignan mo kung may langis. Nung pagtanggal ko, may langis naman. So punong-puno yan, okay yan. Sabi nila natuyuan kaya hindi na umabante. So ito kasi kapag binili mo to ng ito lang, hindi kasamang torque converter, nasa 90 daw, 90k. Tapos kapag kasama ang torque converter, nasa 140 or 150, ganon yung pagkasabi sa akin. So yun, pagtanggal namin ng nung niluluwagan pa lang namin to doon, ito kasi nakadikit yan dyan eh, yan, ganyan yan eh. Tapos luluwagan mo lang, tanggalin mo lang yung mga nut. So 6 lang naman yan eh. Ngayon, nung pagtanggal namin nito, wala na, naglag na pala to. Natanggal na doon, so dapat kasama yan dito na iikot, kasi iikot yan eh. Papaikutin ng makina yan eh. Ngayon, ito naman ang mag-i-engage. Natanggal na to, so wala na, hindi na siya abanti. Tapos na, pag ini-start ko to, may naririnig akong kalansing. Sabi ko parang may something sa loob, kaya naanuhan na rin ako, nabaklasin talaga. So, kung nagkataon na doon nila pinagawa yan, siyempre, alangan naman sabihin nila ganito lang palang problema. Sinabi na nila na, hindi naman nila sinabi na okay, babaklasin muna para malaman, actual. Sabi nila transmission na yan, natuyuan. So, ganoon na talaga yun. Pag baba, hindi pala ganoon ang problema niya. So, nalibre na sila ng isang transmission. Hindi naman sa ganoon yung ko, pero ganoon kasi nila, hinatulan eh. Paano nila sinabing natuyuan kung okay naman ang langis? Nasa level naman. Hot and cold yan. Pwede mong ma-check yan na umaandar, or pwede rin ma-check yan na hindi umaandar. So, ngayon sinabi na nila na natuyuan. Natuyuan eh, ang ganda-ganda nga. Wala kang leak yan eh. Wala kang leak na yan eh, na lang yan dito sa taas eh. So yun lang ang problema niyan. So papabilang ko ng torque converter. Nasa 40 daw yung torque converter, sabi nung pinagtanungan namin ah. Hindi ko pa alam yung mga presyon kasi ng mga dito. Lalo na dito sa mga transmission yan, ng Ford. So sabi ko dun sa busing namin, sabi ko kung i-rebuild namin to. Kailangan lang ng rebuilding kit. So buti na lang chinik muna namin, hindi pa ako nagpabili. Sabi ko sa kanya kahapon, ganito na lang, baba namin tapos tingnan namin kung ano yung problema talaga. So yun, yan yung problema niya guys. Sayang yung transmission na yun kapag napalitan, tapos siyempre bibinta yan. Ang ganda pa ng langis niya eh. Wala kang maganda yung langis nito. Talagang pa siya, malinaw pa. Hindi pa siya yung itim na may sunog. Wala. Saka makikita ng gano'n, ang ganda. Tapos tingnan natin. Sa harap ko na yung mga yun. Ang lakas naman. Hindi na niya yung langis mo. Ganda-ganda nga ng langis nito. Nice pa yan. Paano sinabing walang langis yan eh. Ayan okay pa. Kung tuyo yan, di daw wala na talaga yan. Goods. Yung lang ang problema talaga yan. Minsan talaga, kaya tayo minsan sinasabihan ng ibang mga client na yung mga
mekaniko, mandarambong, alam niyo yun, yung mga mukhang pera, yung mga mekaniko, ganon, yung ibang naririnig ko yung mga ganon sinasabi nila. Na sabihin nila, hindi lahat ng may sasakyan, marami pera. Siguro naman kasi, minsan, kasalanan din ng ibang mekaniko kasi, kaya nasisira din yung imahe natin na bilang gumagawa tayo ng mga sasakyan. Yung iba, vlogger lang, hindi naman mekaniko, pero sinasabi mekaniko. Mali-mali naman sinasabi. Yan ang sinasabi nila na ano. Kaya sasabihin ng mga client natin na mukhang pera, mandarambong, taga, yan, ang dami. Tapos yung iba, hindi na makamove on doon sa mga kanor. Aywan ko ba? Sige, kung saan man kayo naroon na mga sadik, ingat kayo dyan. Dito na lang tayo muna.